Mayor Vico Soto may napipisil na nahahalili sa kanya after ng kanyang term as City Mayor of Pasig sa 2028. Yan ang pag-usapan natin patungkol sa kinabibiliban, hinahangaan at pinakamahusay na punong lungsod sa buong bansa ngayong araw po. Pero bago yan mga kaparokya, kung bago lang po kayo sa aking channel at kung gusto niyo po ng ganitong klaseng content, ay makikiusap po ako sa inyo mga kaparokya na pakisubscribe po ang aking YouTube channel. Pakilike and share niyo na rin po mga kaparokya kung naniniwala po kayo na pang presidente na po ang butihing Mayor Vico Soto. Nang sa gayon mga kaparokya ay mas dumami pa po ang makapanood ng mga updated or uploaded video po natin. Maraming salamat po sa inyo mga kaparokya at sobrang na-appreciate ko po kayo mga kaparokya. By the way mga kaparokya, bago natin umpisahan ay magpapakilala po muna ako sa inyo. Ako nga po pala si Mervin, the man behind Kaparokya TV. Kamusta po kayo mga kaparokya? Naway nasa mabuting kalagayan po kayo habang pinapanood niyo po ang aking video. So yun nga po mga kaparokya, tila may napipisil na po ang butihing Mayor Vico Soto na pwedeng humalili sa kanya after ng kanyang termino bilang City Mayor of Pasig by 2028. Alam naman po natin mga kaparokya na malaki po ang nabago sa lungsod buhat ng pamunuan niya po ito. At of course mga kaparokya, ang mga Pasigueño ay umaasa na ang susunod na hahalili kay Mayor Vico Soto ay tulad po ng kanyang prinsipyo at tulad din po ng ginagawa nito sa kanilang lungsod. At ang nakikita nga po natin dyan mga kaparokya, either si Congressman Roman Romulo ay si Vice Mayor Dodot Jaworski, dalawa sa kapanalig ng butihing Mayor Vico Soto na talagang tumulong sa butihing mayor para mas ma-improve pa po ang nasabing lungsod. Pero I doubt mga kaparokya na tumakbo bilang mayor ang kasalukuyang congressman dahil nadadawit po ito mga kaparokya sa controversial flood control anomalies na kung saan mga kaparokya ay dinawit po siya ng mag-asawang Diskaya. Alam naman po natin mga kaparokya, lalo na po yung mga Pasigueño na ang Diskaya po ay nakatunggali ng butihing Mayor Vico Soto bilang sa pagka-alkalde nitong nagdaang eleksyon. At ngayon po ay nasa hot seat din po ang kasalukuyang congressman dahil sa pagdawit po ng mag-asawang ito sa flood control scam. So yun nga po mga kaparokya, naniniwala po ako na hindi po tatakbo bilang mayor si congressman at naniniwala po ako mga kaparokya na si Vice Dodot ang hahalili kay Mayor Vico Soto. Siguro mga kaparokya may pag-uusap na pong nangyari pero syempre sa kanila na lamang po yun. Ang hula ko nga po dyan mga kaparokya, tatakbong mayor si Vice Dodo, Congressman either si Simon Tantoco or Angelo De Leon. Si Angelo De Leon at si Simon Tantoco ang nanguna or number one sa kanilang distrito nitong nagdaang election. Mga kaparokya, either sa Vice Mayor naman po mga parokya, ganun din po either si Angelo De Leon or si Konsehal Angelo De Leon or si Konsehal Simon Tantoco. Magkaganon man mga kaparokya, kung sino man po ang tumakbo sa kanila, either si Roman Romulo, if ever man na tumakbo bilang mayor mga kaparokya, or si Dudut Jaworski, ay for sure, susuporta naman po ng mga Pasigueño ang tatakbo or ang hahalili kay Mayor Vico Soto bilang alkalde po ng kanilang lungsod. By the way mga kaparokya, may nabasa po tayong statement coming from Dodot Jaworski na kung saan mga kaparokya ay pagpapatuloy daw di umano nito ang sinimulan ng butihing mayor. So basahin po natin mga kaparokya ang mensahe or yung statement ni Vice Mayor Dodot Jaworski. Tayo naman po sa lungsod ng Pasig, pipilitin po namin na talagang ang mga pagbabagong naumpisahan at naitulak ni Mayor Vico Soto ay tuloy-tuloy lang.
Dahil ngayon sa buong Pilipinas medyo sikat ang Pasig. Actually mga kaparokya, hindi nga medyo sikat eh. Sobrang sikat po mga kaparokya ang lungsod Pasig dahil nga po buhat ng pamunuan po nga yan ng butihing Mayor Vico Soto. Alam naman po natin, hindi naman po alintana na sobrang laki po ng improvement at talagang progressive po ang lungsod Pasig dahil nga po sa pagbabagong sistema na in-apply nga po ng butihing Mayor Vico Soto. Good governance and transparency ang isa sa dahilan kung bakit lumago ang lungsod po ng Pasig at patunay ang slogan nito na umaagos ang pag-asa sa lungsod ng Pasig at nakikita natin na mayroon pong pag-asa din ang bansang ito kapag si Mayor Vico Soto na po ang mamuno sa Pilipinas. Anyway mga parokya, pagpatuloy po natin dahil hindi pa nila binibigyan ng importansya ang good governance dito sa atin, ginagawa na. So tama po mga kaparokya ang sinabi ng Vice Mayor na si Dodot Jaworski. Noon pa man buhat ng umpisahan buhat ng pamunuan ni Mayor Vico Soto ang lungsod po ng Pasig ay talagang in-apply na po nito ang good governance, yung mabuting pamamalakad, mabuting paggogobyerno, tapat na paggogobyerno. Talagang inalis po ang mga korap na opisyal sa City Hall ng Pasig at talagang tinanggal ang SOP or kickbacks. Kaya mga kaparokya, confident ang butihing Mayor Vico Soto na naalis po nito ang korupsyon sa nasabing lungsod. Partikular nga po sa City Hall ng lungsod Pasig. Hindi naman po perfect, at least natanggal niya po ang korupsyon sa lungsod ng Pasig. Yun naman po ang pinaka-importante at ang pinakamahalaga mga kaparokya sa sinabi ng Vice Mayor Dodot Jaworski ay yung ipagpapatuloy po nito ang sinimulan ng butihing mayor. Maganda po nito mga kaparokya ay mas higitan pa po ni Vice Dodot if ever man na siya po ang hiranging alkalde at kung siya po ang itataas ni Mayor Vico Soto. Dahil kapag tinaas po siya ni Mayor Vico Soto ay wala pong imposible na, na manalo po ito bilang mayor ng lungsod po ng Pasig. Malaki po ang impact na iniwan or iiwan ng butihing Mayor Vico Soto. Kaya kung sino man po ang suportahan ng butihing mayor ay guaranteed na magwawagi bilang alkalde at even yung mga konsyal, mga kaparokya ay may possibility na manalo din po. Alam niyo naman po mga kaparokya na nitong nagdaang halalan ay 15-0 po ang naging resulta. Talagang straight na 15-0 from mayor, congressman, vice mayor hanggang sa mga konsyal. Ang nanalo po ay ang ticket ng butihing mayor. And for sure, magiging mas matalino pa po ang mga Pasingenyo dahil subok na po ang mga grupo ng butihing mayor. Talagang nagtatrabaho at talagang pinapakita nito na may gobyerno po sa lungsod ng Pasig. So yan po ang sa palagay natin na susuportahan po ng butihing mayor Vico Soto. Again, I doubt na tatakbo po bilang mayor si Congressman Roman Romulo dahil isa nga po sa nakapekto dito ay ang pagkakadawit po sa kanya ng mag-asawang Diskaya sa anomalous flood control na talagang sumambulat sa kaibuturan ng ating bansa. Talagang malaki ang naging epekto nito sa kanyang kandidatura or sa kanyang political career. Pero magkaganon man mga parokya, kung sino man po ang suportahan ng butihing mayor, for sure yung mga Pasigenyo ay susuportahan din po ang susuportahan nito. So kayo mga parokya, anong masasabi nyo patungkol po dito? Paki-comment naman po ang suggestion or yung opinion nyo at idagdag nyo po ang iba pang pwede nyong sabihin sa sinabi ko. So hanggang dito na lang po tayo mga parokya. Magsingat po tayo palagi. Thank you and God bless.